So, welcome back sa ating YouTube channel. So, ang ating magiging content natin ngayon sa araw na to ay magpapalit tayo ng clutch lining itong motor ni Sir Lucio. So, ayusin natin itong motor mo. Subukan natin kung kaya kong ayusin. So, ang madalas na katanungan ng ating mga kasamaan kung bakit nasusunog yung clutch lining. Base sa aking experience at sa madalas na nakikita ko sa aming pagtitrail, usually kasi pag uphill siya tapos madulas, kung minsan maramdaman mo na nahihirapan yung motor, pinipisin mo yung clutch sabay birit. Kasi usually kapag naka-clutch ka tapos napilitan mo ng high RPM, then medyo magkakaroon ng friction sa clutch lining niya. Kaya yun ang simpleng kaso ng nasusunog yung lining pag madalas na ganun. Kasi usually kapag dito ka lang doon ka lang sa may highway, sa may simentadong daan, taon naman ang lilipas bago ka magpapalit ng clutch lining. Pero pag nasubukan mo na mag-trail, umakyat sa mga uphill dyan sa ating trail site namin, tapos mabato, kung minsan madulas, kasi yun nga, rainy seasons na ngayon, yun, isang dahilan, madalas na ka-clutch lining. Saka kung minsan yung high speed yung motor mo, siyempre pag uphill, nahirapan siyang umakyat, dito tulungan mo siya ngayon ng clutch, yun, isa pang dahilan yun. Tapos binibiritan mo siya ng high RPM, kaya yun, nasusunog yung lining. So, ang gagawin natin ngayon, subukan nating palitan yung clutch lining. So ito po yung gagamitin natin na tools. Yan. Tapos ito yung clutch lining na papalit natin. Ito yung bago. Hindi po tayo marunong na mekaniko. Basta may alam rin po tayo konti. Nagmamarunong lang. Ika nga. So ang ating unang gagawin is tatanggalin natin tong engine guard, tapos itong crank kick, tapos banda rito ito yung tatanggalin natin yung mga tornilyo, tapos saka natin ipo-pull out yung cover. So tara, subukan natin. Maraming mga magagaling na mekaniko, pasensyahan nyo na kung ano yung i-share ko ngayon sa araw na to. Base lang sa akin, kunting kalaman lang naman po. Nagmamarunong lang. So tara. Oo nga pala, si Sir Lucio may YouTube channel din. So subscribe nyo po yung YouTube channel niya, Lucio TV. Ayan, tanggal na po. Dati to kasi nung last Sunday, balot sa putik yan. Talagang hindi na maikot yung gulong sa kapal ng putik na pumasok dito. So kawawasing lang kasi. Tignan nyo bali may crack itong engine guard nya, kasi yun nga mahirap yung daan, technical siya. Mama sa bato. Yan. Siguro kung wala itong engine guard na, baka ito yung nadali. May silong ng makina yung drain plug ng langis. So maganda talaga pag may ganito, guys. Saka magandang klase po to. Ito yung aluminum alloy siya. Kaya hindi po siya mabigat, magaan lang. So ang susunod natin gawin is tanggalin natin yung crank kick. At tanggalin natin itong clutch cable. So tanggal na. Ang gagawin natin is ipapatagilid natin itong motor. Tutumba ko na, Boss Lucio.
Sandali. Sasarado muna natin yung gas. Yan. So, ganyan. Tingnan lang natin kung hindi maglilik yung gas niya. Oh, okay. Okay na okay. So, itong mga tornilyo na to ngayon ang ating isusunod. Yan. Para matanggal natin yung side cover. May mga tornilyo pong maigsi. Okay, dapat tandaan mo yung mga maigsing tornilyo. Kasi pag mapagpapalit-palit mo yan, nako mahirap. Tatagos sa kabila yung mahabang tornilyo pag yun ang nilagay mo sa pwesto ng maigsi. Kaya yun, kailangan mo ring tandaan. Yan, so may dalawang maigsi, tapos may apat ng mahaba. Yan, dapat kailangan po nating tandaan kung saan po natin dinaklas yung mga maigsi. Yan, may tatlo ng maigsing tornilyo. So may isa pa tayong problema. Yung isang tornilyo dito tinatakpan ng brake pedal. So kailangan nating tanggalin itong brake pedal nya. Ayan po yung isang tornilyo. Kailangan natin tanggalin itong brake pedal. Ay hindi, dito ko na lang pala babaklasin para mabunot natin itong brake rod nya para mababa natin to. So ganoon na lang gagawin natin guys, hindi na natin kailangan tanggalin dito. Yan, yun lang, isang tornilyo lang naman yung tatanggalin natin para ma-pull out na natin yung cover nya. So hindi na pala kailangang tanggalin ng buo yung nut nya dito. Yan yun, nabababa na siya. Yan. Yan o. So nakalibre na yung isang tornilyo dito. Yan. Bababa natin ng ganyan, tapos okay. Yun. So tanggalin natin lahat yung mga tornilyo nya. Yan o. Nagagalaw na siya o. Wala tayong pampalit ng side gasket, kaya dahan-dahanin natin para di mapunit yung side gasket nya. So ayan o. Kita nyo naman guys o. Hindi na punit yung side gasket nya. Yan. So pwede pa natin ibalik ng maayos kahit walang elastic. Kasi madalasan pag pinupunta mo sa talyer, talagang pati yung side gasket nya talagang papalitan mo yan buo. Kasi pag nandun sa talyer kasi talagang pagbabaklasin nila, sige dire-diretso lang, hindi nila ingatan na huwag mapunit itong side gasket tulad yan o. Yan o. Maganda yung pagkakatanggal nya, wala pong sira. Oh, naka-intact pa siya. So nako. So ito ngayon yung nasunog oh. Grabe siya, Boss Lucio, nangitim. As in, nasunog talaga. Yun oh, natuklap pa yung mga ibang lining na oh.
Ang tapang mo kasi bumirit eh. Oh, yan oh. Parang carbon na. Dito sa mga gilid-gilid oh. So, tatanggalin muna natin tong oil pump. So, natanggal ko na yung cover ng oil pump. So, tingnan nyo guys oh. Yan oh, dumi yan oh. 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 Galing to sa nasunog na lining, clutch lining. Yan oh. Carbon yan oh. So, kailangan nating linisin din to para di siya mahalo sa langis. May nut pa siya dito. Yan, so tatanggalin natin to. Tapos itong 4 na tornilyo bago natin ma-pull out itong clutch lining. So, ito, tatanggalan natin yung oil pump nya. So, ayan, natanggal na natin yung mga tornilyo dito, pati yung cover nya. So, ipo-pull out na natin itong housing ng clutch lining. Kita nyo guys oh, nasunog talaga oh. Yan oh, Boss Lucio oh, nangitim. Saka ito guys, yung clutch lining nito, sunog na sunog oh. Pati yung mga plate nang itim din oh. Grabe oh. Dito napakatalas. Yan oh. Mararamdaman guys kasi nahasa ng husto oh. Usually ang kulay nito makintab siya. Parang yung ganito, makintab yan, parang stainless. Pero ngayon, tingnan nyo oh. Sunog na sunog, ng itim na. Nakaw, ito yung pinakagrabe oh. Oh, parang sa puwit na ng kaldero oh. Tutong na masyado oh. Oh, wala na. Talagang natanggal yung kunya dito, yung lining talaga mismo yung nakadikit dito. Oh, bakal na oh. Lahat ng plate naman no, ng itim. As in talaga, wala, pudpud. Sagad-sagad o yung pagkasunog niya oh. Oh, lahat ng plate ng itim. So, tanggalan natin yung mga lining niya, clutch lining. So, kailangan nating linisin din. Yan yung may mga natirang mga sunog na clutch lining oh. Yan oh.
So ililinis natin to, kailangan nating linisin. Kung nandun sana tayo dun sa baba, huhugasan natin to ng gasolina, kaso nandito tayo sa bundok, wala tayong mapagbibilhan ng gasolina dito, kaya pupunasan na lang natin. May gasolina ngayong tanke, pero mamaya ibababa pa natin itong motor. Mahirap na maubusan dyan sa daan, mga 12 kilometers pa hanggang dun sa bayan. So kailangan natin magtipid ng gasolina, kaya hindi na natin hugasan ng gasolina to. Basta mapunasan natin na maayos, okay na yan. So okay na, Boss Lucio. Okay. Talagang sunog talaga. Oh. Nagkulay kalawang na. Kaya nga pala inuulit ko, hindi po tayo magaling na mekaniko, nagmamagaling lang. Basta yung mga basic na sira ng motor, yan kailangan din nating may alam tayo ng konti, para pag nasiraan man tayo sa daan, sa ating trail, alam nating kalikutin yung ating mga motor. Yan, so mga basic lang na sira. Yan. So kailangan din nating linisin yung filter. Ito yung filter nya, oh. Napakadumi, guys. So papakita ko yung galingan ng filter. So tignan nyo, guys, oh. Boss Lucio, oh, tignan mo, sobrang dumi, oh. Yan, oh. Oh. May mga ano yan, may silastik pa, oh. Oh. Yan yung mga nasunog na clutch lining. Grabe, oh. So kailangan nating linisin yan. Maganda sana kung may compressor tayo para mahanginan natin. So yun nga, dito tayo ngayon sa gitna ng bundok. Yung mga tools nga natin, lang hindi tayo kumpleto ng tools, pero at least kaya nating makapagbaklas o makapagpalit ng clutch lining. Yan, so kailangan nating linisin yan na maayos. So ayan, ano, malinis na. So nalinis ko na rin itong oil filter nya, ibabalik ko na. So ganyan lang. Yan, okay na. So ibabalik na natin yung lining. Yan, punasan ko pa ng konti para masasabi ko lang, Boss Lucio, pag nauwi mo na sa banyo to, kailangan mo siyang i-change oil, kasi hindi natin nalinisan ng perfect, as in perfect, kasi wala tayong panghangin dito sa loob. Kailangan talaga dapat change oil mo na siya, tanggalin mo na yung lumang langis, palitan ng bago, kasi I'm sure talagang maraming
Yung tawag doon, sludge ba yung tawag doon, yung mga nasunog na lining dito sa loob. Kaya so pag uwi mo na dyan sa bahay nyo, kinsuil mo na o sigurado. So ito na yung bagong clutch lining. Ito po yung bago, oh. Tapos ito naman po yung nasunog, oh. May mga groove po siya dito, oh. Ito wala na, oh. Tingnan nyo, talagang tanggal na, as in talaga, walang natira. Sumagad na siya sa pinakabakal nya, oh. Halos lahat ng lining nya ganyan, pati rin sa kabila yan. So yun, so, ilagay na natin yung lining. So nga pala, pati itong plate nya kailangan po nating punasan. Yan, lapag ko muna dyan, no? Nangitim talaga, oh. Kasi nung binaklas ko kanina yung pinaka outer na lining nya, sunod dito lahat sa lining nya dito sa bandang loob. Para sa akin kasi pag may ganito siya, usually yung isang lining dito mo itatapat, yung nahihiwalay ang kanyang posisyon. Yan, ganyan. Yan ang ginagawa ko kasi. Oh, nagkulay kalawang na. Ito yung dapat maingat din tayo, guys, kasi pag nahulog to tapos binalik mo, hindi nalagay to, wala rin, useless din. So ayan mga kaibigan, nalagay ko na yung bagong clutch lining nya. So hihigpitan na lang natin itong mga tornilyo, tapos babalik natin yung oil pump. Kailangan nating linisin ngayon yung paglalapatan ng side gasket nya, kasi lalagay na natin yung side cover nya. Babalik na natin yung side cover nya.
ng sinabi ko kanina, meron siyang maigsing tornilyo. Ito, dito yan nakapwesto. So kanina yung adjust niya is nakasaka dito yung nut niya. So ngayon bago yung clutch lining, iba na yung adjust niya. Kailangan natin ng ilayin ng konti itong clutch cable niya. Okay, so itatayo na natin. So subukan na natin kung okay na. Okay na. Okay, so yan. Ganun lang, napakasimple yung pagpalit ng clutch lining na nasunog. Yan yung mga sira ng motor na madalas na nangyayari. Kasi yun nga, sabi ko kanina, pag bumibirit ka sa paakyat na technical na daan, tapos up clutch yung tirada mo, tapos naka full throttle ka, hindi naka full engage yung clutch lining mo sa baba, madalas na ganun yung ginagawa mo guys sa motor mo. Yun, doon nakukuha yung pagkasunog ng clutch lining. So hanggat maaari, ang may papayo ko guys sa mga kasamaan natin na nagtitrail dyan, mas mabuti pa na wag mong sakalin yung clutch. Release mo na lang siya. Kahit mamatay yung makina, at least safety yung clutch lining. So ganun lang guys. Pero hindi naman tayo pare-parehas yung technique. So yun nga, sinishare ko lang yung kunting alam ko. Kasi dito sa amin mahirap talaga yung daan, bundok, lalo na pag umulan, madulas, saka mabato. Yun, saka kailangan din maganda yung combination ng engine sprocket pati yung rear. Tulad nito 13, saka siguro to 45 siguro o 47. Yan magandang combination ng sprocket na low speed, magandang gamitin sa mga uphill. Pero okay naman siya kahit gamitin mo sa highway, okay lang naman yung tuling niya guys. Yan, so kahit pa paano na-share natin yung kunting kalaman natin tungkol sa kung paano magpalit ng nasunog na clutch lining. Yan, so dito na magtatapos yung ating vlog, yung ating content ngayon. So para makasiguro tayo, meron tayong uphill dito sa baba ng bahay, subukan natin dyan.
So, tara, subukan natin. So, ayan. Ayos. Push-push, ayos na motor mo. So, ganun lang. Napakasimple. So, shout out ulit sa Nusyo TV at saka yung hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel. Sana magawa niyo mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood mo. Alam.